Sa pilitan ng inilikas ang mga nakatira malapit sa Cagayan de Oro River para makaiwas sa peligrong dulot ng posibleng pag-apaw ng ilog dahil sa bagyong Pablo. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Iya, alam mo dito sa Cagayan de Oro City, madilim pa rin yung kalangitan, pero yung buhos ng ulan pabugso-bugso. Hindi pa rin naman masyadong malakas yung hangin, pero kanina sa briefing ng City Disaster Risk Reduction Management Council, sinasabi nila na inaabangan nila ay yung alauna ng hapon in less than an hour, yung pagdaan nung eye of the storm. Dahil sabi daw nila, ang hinihintay nila actually ay kung ano yung magiging epekto ng hangin dahil inaasahan nga ng 185 kilometers per hour. Pero kung doon daw sa pag-apaw ng tubig, may mga sinasabi sila kanina na resulta nga nung rain gauge sa mga watershed areas, ay sana naman daw ay hindi umapaw yung ilog. Katunayan, tinatanong natin kanina, so far naman daw ay normal pa rin yung level ng tubig ng Cagayan de Oro River na siya namang nagpa-traverse dito sa buong syudad na nung umapaw nga naman ito noong nakaraang taon, noong bagyong Sendong, ay talaga namang nagbaha ang syudad. Kanina, sinasabi rin natin, nag-ikot din tayo dito sa mga sinasabi nilang critical areas dito sa Cagayan de Oro City. Marami na sa mga residente na nandun sa mga sinasabi nilang critical areas ay lumikas na. Sa bilang kanina as of 11 a.m., nasa 24,000 individuals na yung umalis lumikas sa kanilang mga tirahan at nasa mga evacuation centers. Dumami nga yung mga evacuation centers mula sa 30, ngayon ay nasa 43 na sa dami nga ng mga nagsilikas ng kanilang mga tahanan. Around 8:30 this morning, ay nagpatupad sila ng forced evacuation. So, sumama naman tayo sa mga city rescuers at sa mga tauhan nga ng Philippine National Police. Pero hindi naman sila kailangan pang pilitin. Maliban dito sa, isang pamilya nga na nakausap namin, na medyo kinausap pa, na gusto naman nilang umalis, nag-aalangan lang sila dahil nga napakasikip nga nung sitwasyon sa mga evacuation centers, may sakit yung kanilang mga anak. Kaya yung iba ay katulad ng pamilyang nakausap namin ay hinatid na lamang sa mga kamag-anak nila sa halip na sa mga evacuation centers. Bumisita tayo dun sa mga evacuation centers. Pero sila nang sinabi, hindi naman sila kailangang pilitin na umalis pa sa kanilang mga tahanan dahil nga dun sa trauma na kanilang naranasan yung sa bagyong Sendong. So marami sa kanila talaga namang nahihirapan dito sa mga evacuation centers dahil nga siksikan, talaga namang napakahirap nung sitwasyon nila doon. Pero sa takot nga naman nila na maulit pa yung naranasan nila noong nakaraang taon lamang, ay hindi na nila talagang ayaw na nilang tumigil pa dun sa kanilang mga tahanan at hintayin o makipagsapalaran pa. So right now, ang sinasabi naman is marami na sa mga residente ang naisig na ilikas na noon pang nagsimula kasi ito ng Biyernes pa. So inaasahan naman nila na most of the residents from the critical areas are safe as of now. Tapos umaasa nga sila na based on the rain gauge ay hindi naman sana mag-overflow itong tubig. Ang hinihintay na lamang nila, katulad ng sinabi kanina sa briefing ng CDRRMC, yung hangin na dadalhin itong si Bagyong Pablo around 1 p.m. pagka dumaan daw itong eye of the storm. Kasi ang kinakatakot nila baka sa sobrang lakas ng hangin ay hindi kayanin yung structural integrity ng mga bahay dito sa Cagayan de Oro City. But so far, Pia, right now, ngayong nag-uusap tayo, hindi pa naman gaano kalakas yung hangin dito sa syudad. Pia? Alright, well Maki, sana ganyan na nga ang maging sitwasyon, kahit na pagdaan ng eye of the storm ay hindi pa rin gaano kalakas itong sinasabi nyo, yung hangin. Maraming salamat sa iyo. Mag-ingat kayo dyan, Maki Pulido.